Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at ni Disciple Thaddeus. Binalita na nga ng isang tauhan ni G1 na nakasakay na si Simon at Kim Sun-go sa bangka. Masaya naman at tila nag-celebrate si G1 nang marinig ito. Sinabi ni G1 sa kanya na kung handa na ang lahat ay umalis na sila dyan. Habang nakikinig at nag-oobserba sa mga pangyayari sa Kowloon ay biglang nasagap nila ang isang signal na tila galing sa misteryosong tao. Narinig nila na dumating na ang mersenaryo at handa nang tumanggap ng bagong misyon. Ang kanyang misyon ay hulihin si Pedro. Pero habang nakikinig ay tila napatigil si Thaddeus sa boses ng taong ito. Pinakinggan niya ng mabuti ito. Napansin nila na wala namang kausap kung hindi ang sarili niya pero bakit kung magsalita ang taong ito ay parang kinakausap niya ang isang buong team. Biglang napagtanto ito ni Kageo at agad ni binalaan si Pedro. Kahit si G1 ay nagulat sa biglang pagsalita ni Kageo. Nakakasorpresa naman daw ang biglaang pagsalita niya. Pero binalaan pa rin sila ni Kageo na umalis na sila ngayon din. Dahil sigurado siya sa kanyang hinala. Maliban kay Nathaniel, may isang tao lang sa Glory na kayang gumawa ng ganitong pagmasaker sa magkapatid na Congo. Isang tao lamang. Sino daw pagtataka naman ni G1? Siya daw ang kinikilala bilang Devil of War. Isang nasirang sundalo. Ano daw ang ibig sabihin niyang nasirang sundalo? Isa lamang sagot ni Kageo. Pinaniniwalaan na namatay niya siya pero muling bumalik sa pagkabuhay. Lahat na impormasyon sa kanya o kahit anuman na may kinalaman sa sundalong ito ay nawala na parang bula. Pero ang mas nakapagtataka sa sundalong ito ay paano siya bumalik sa pagkamatay. Noong kapanahunan niya, isa daw siyang pinakamagaling na sundalo sa Secret Special Forces at iilan lamang sila sa grupong ito. Mapa-operasyon man sa bundok o gubat ay nangingibabaw ang galing niya. Wala ding makakatalo sa husay ng sundalong ito pagdating sa mga maritime infiltration operations. At kahit pa sa urban warfare at close-quarter battle ay nangingibabaw din siya. Pinupuri siya ng nakakararami bilang kaisa-isang sundalo na magawang mamaster ang lahat na military tactics sa buong mundo. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang araw na yon. Habang bumabiyahe at sa kalagitnaan ng kanilang misyon ay binagsakan ng isang napakalakas na bomba ang kanilang sinasakyan. At doon ay namatay siya. Pero hindi, mas nababagay na sabihin ang pangyayaring yun na staged death. Dahil, nang inakala ng lahat na namatay na siya at nakalimutan, bigla siyang nagpakita. Isang araw sa isang operasyon ng mga special forces ay may napansin ang mga ito na kahina-hinalang tao. Ipinag-utos sa kanila na kung hindi nila ito kakampi ay agad ng paputukan. Napansin naman ng isang sundalo na nakakapagtaka ang kinikilos ng taong ito. Pumupunta daw ito sa lugar na kung saan hindi sakop ng kakampi o kalaban. At ang nakakatakot ay parang masyadong kalmado daw ng taong ito. Habang papalapit ang misteryosong tao ay tila nakikilala na siya ng sniper. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang taong ito. Nagpakitang muli ang demonyo ng digmaan. Hindi daw ba namatay na siya? Tumawag daw sila kaagad ng rescue. Sinabi naman ng isang sundalo na huwag matakot. Kahit siya pa ang Devil of War, nag-iisa lang ito at wala din siyang dalang sandata. Sinimulan nila ang pagpapaulan ng bala sa kanya at sinabi ng isang sundalo na ang lakas ng loob niya na sumugod mag-isa kahit walang dalang sandata. Tawang-tawa ang isang sundalo. Wala daw silbi ang pagtatago niya sa lugar na ito, mamatay na lang daw ito muli at huwag nang magpakita pa. Usok ang bamalot sa kinakatayuan ng Devil of War. Unti-unting hamupa ang mga usok at dahan-daang nagpapakita sa kanila ang hindi inaasahang eksena. Ano daw ito? Imposible. Nanlaki ang mga mata ng isang sundalo sa nakikita. Paano niya daw ito ginawa? Kinuha niya ang isang pinto ng sasakyan at ginawang panangga. Pero kahit na, hindi kayang salagin ng pinto ng sasakyan ang lahat ng bala nila. Biglang nagsalita ang Devil of War. 4%. Ganitong porsyento lamang ang Hansa na tumagos ang kanilang mga bala sa pinto ng sasakyan. Ang 7.62 mm na kanilang mga baril ay epektibo lamang sa mga hindi nakatagong kalaban pero nalilimitahan kapag ang kalaban ay gumagamit na ng panangga. Dagadagan pa na kapag bumaba sa 45 degrees ang anggulo ng kanilang baril ay mas bumababa ang accuracy nito. Pero ngayon, ang kanilang Hansa na makaligtas laban sa kanya ay 0%. At sa araw din na yun,
ang mga kwento-kwento tungkol sa kanya ay kumalat sa buong mundo. Ang taong nakipagkasunduan sa demonyo para bumalik sa pagkabuhay. At siya ay bumalik nga pero hindi na sa anyang tao na nakikilala ng iba. Pagkatapos ng insidenteng yun ay nawala at umalis din siya sa hukbong pansandatahan at bumuo ng kanyang sariling grupo ng Special Forces. Ang Leviathan Raven o kilala bilang LR. Kilala ang kanyang grupo sa pagsali sa mga digmaan sa loob ng iba-ibang bansa at lahat ng mga sundalong makakalaban ng grupo niya ay hindi nakakaligtas sa kamatayan. Naging kilala ang Leviathan Raven bilang isang malupit na grupo ng mga mersenaryo. At sa kasikatan ng grupong ito ay may isang nakakapagtaka na kwento. Wala man lang isa na nakakita ng LR team sa mga digmaan na yun. Paanong wala pagtataka ni G1? Tama, wala, saad ni Kageo. Ito ay dahil, ang bilang ng miyembro ng LR team ay tanging isa lamang. Paano? Posible daw ba ito? Oo, posible, sagot ni Kageo. Ito ay dahil, ginawa mismo ito ni Philip. Ang demonyong nakakaamoy ng digmaan. Ang one-man Special Warfare Command. Disciple Philip ng Glory. Balik sa kuta ng mga Shadow Men, sinabi ni Philip kay Thaddeus na pinaghihinalaan si Thaddeus na nakipagkita kay Pedro. At dahil dito ay kasama na siya sa kanyang ililigpit. At kapag nagawa niya ito, ay isusunod na niya si Pedro. Bigla naman na natawa si Thaddeus. Kung ganoon ay nagkataon na pareho din sila ng binabalak. Bigla niyang sinipa si Philip at sinabi na balak niya rin na tapusin si Philip at kapag natapos niya ito, ang isusunod naman niya ay si Raphael. Napakalakas ng impact ng sipa na ginawa ni Thaddeus sa katawan ni Philip. Pero nanlaki ang mga mata niya dahil hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Ni hindi man lang napa-atras si Philip. Pero nagtataka si Thaddeus sa narinig. Anong tunog ito? Hindi daw ito ang tunog na manggagaling sa katawan ng isang tao. Bigla namang tinanong ni Philip si Thaddeus kung bakit daw siya biglang naging mahina. At mukhang nakalimutan daw yata ni Thaddeus. Ang kanyang mga atake ay walang epekto sa kanya. Hanggang kailang daw kaya ni Thaddeus na labanan siya. Agad na umatake at sinuntok ni Philip si Thaddeus. Akmang tatamaan na niya si Thaddeus pero dahil sa taglay nitong reflexes ay agad niya itong naiwasan. Matapos makaiwas ni Thaddeus ay agad naman itong gumanti ng napakabilis at sunod-sunod na mga pag-atake kay Philip. Isa lang ang sagot ni Thaddeus sa kanya. Lalabanan niya si Philip hanggang sa ito ay mamatay. Pero wala din naman daw siyang magagawa sa kanya. Hindi daw siya kayang talunin ni Philip. Hindi daw siya nito mahahawakan man lang o mahuhuli. Pero sinagot siya ni Philip at sinabi na tila may hindi nalalaman si Thaddeus. Para sa mga sundalo, walang bagay na imposible para sa kanila. Napakabilis na sumugod kaagad ulit si Philip sa kanya. Sinuntok nito ang kinakatayuan ni Thaddeus at nawasak niya ito pero mabilis naman na nakaiwas si Thaddeus. Sinabi niya kay Philip na nakikita niyang lahat na ito. Kaya kahit anuman ang gawin niya ay imposible ito. Pero sa gitna ng laban ay tila napaisip si Thaddeus. Parang nakakapagtaka si Philip. Alam nitong hindi siya makakalapit o makakahawak man lang pero bakit masyado daw itong kumpiyansa sa sarili. Tiningnan ni Philip si Thaddeus at sinabihan ito, na para sa sundalo, ang mga bagay na imposible, ay gagawin nilang posible. Nanlaki ang mga mata ni Thaddeus sa sunod na ginawa ni Philip. Nagtapon ito ng mga stun grenade sa palibot ni Thaddeus. Para mapigilan ang kanyang reflexes, kailangang takpan ng kanyang kalaban ang kanyang mga paningin. Pero lahat naman ng ito ay kanyang nakikita at nagagawa ng paraan. Biglang sumabog ang mga stun grenade sa palibot ni Thaddeus. Matapos ng pagsabog ay napuno ng usok at alikabok ang paligid. Unti-unting hamupa ito at tila hindi man lang tinablan si Thaddeus. Nakangiti niya ulit na sinabi kay Philip na maayos pa rin ang lagay niya at wala man lang pinsala. Walang atake ang epektibo sa kanya, dagdag pa ni Thaddeus. Pero hindi ito pinansin ni Philip at tinuloy pa rin ang pagsugod kay Thaddeus. At muli ay sinuntok niya ito pero sa pagkakataong ito ay hindi na nakaiwas si Thaddeus. Sinabi ni Raphael na uulitin niya muli. Para sa mga sundalo, ang imposible ay gagawing posible. Napakalayo ng kinabagsakan ni Thaddeus at napakalakas pa ng impact na ito. Nagtataka siya kung paano ito naging posible. Nakikita niya ang lahat ng atake ni Philip pero bakit hindi niya ito maiwasan kaagad? Sinabi sa kanya ni Philip na hindi niya ito maiwasan hindi dahil hindi niya ito nakikita.
Ano daw ang kanyang ibig sabihin pagtataka ni Thaddeus? Ang stun grenade ay naglalabas ng 170 dB na lakas ng tunog kapag ito ay sumasabog. Ang ganitong kalakas na pagsabog ay kayang makasira ng human cells at magdulot ng temporaryo o hanggang permanenteng pagkabingi. Sa madaling salita, hindi lang pangbulang ang gamit ng mga sundalo sa stun grenade, pero pati na rin ang pandinig ng isang tao. Lumalabas ang mga dugo sa tenga ni Thaddeus, tanda na naapektuhan nga siya ng stun grenade. Napangiti si Thaddeus. Nakakahanga nga daw talaga si Philip. Ito siguro ang isang dahilan kung bakit siya ang kanang kamay ni Raphael. Pero ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya hahayaan na magtagpo ang landas ni Philip at ni Kim Sun-go at Simon. Pinilit na tumayo ni Thaddeus at sinabi kay Philip na nagpapasalamat daw siya dito dahil ngayong araw, ay may natutunan na naman siyang bago. Kaya bilang pasasalamat ay papatayin niya si Philip gamit ang buong lakas niya. Pero palihim na iniinda ni Thaddeus ang sakit ng kanyang ribs na resulta pa ng laban niya kanina kay Kim Sun-go. Kapag hindi niya natalo si Philip sa ataking ito ay siguradong siya ang mamamatay. Napansin naman ni Philip na tinatago ni Thaddeus ang kanyang sugat at injury. Iniisip daw niya kung gaano tatagal sa laban si Thaddeus. Pero base sa kanyang tansya, ang pag-asang makaligtas si Thaddeus sa laban na ito, ay nasa 11%. Tila pang-asar naman na sinabi ni Thaddeus na mabuti naman kung ganoon dahil may 11% pa siya. Ano naman daw ang masasabi ni Philip kapag tinamaan siya ng teknik niya? Napakabilis na sumugod si Thaddeus kay Philip at pinaulanan nito ng sunod-sunod na mga atake. Pero kalmado lang si Philip at tila nakikilala ang teknik na ito. Sa isip naman ni Thaddeus ay kailangang tapusin na niya ito ngayon. Napansin ni Philip na ang teknik na ito ay ang Flying 100 Punches. Nakaligtas na daw siya sa teknik na ito. Tila nagulat si Thaddeus sa sinabi ni Philip. Kung nagawa niya noon ay magagawa niya ito ulit. Nalito si Thaddeus sa mga naririnig ano daw ang ibig sabihin nito. Isang napakalakas na suntok ang sumalubong sa mukha ni Thaddeus mula kay Philip. Bagsak sa sahig si Thaddeus kasama ng napakalakas na impact na yun. Duguan na si Thaddeus at tila ito na ang katapusan niya. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Philip kay Thaddeus at walang magawa ang batang ito sa veteranong mersenaryo ng Glory. At ang huling suntok na ito, ay siyang mismong tatapos sa buhay ni Thaddeus. Sa isip naman ni Thaddeus, nakalipas na ang 10 minuto. Siguro ay ligtas nang nakatakas si Kim Sun-go at Simon. Tuluyan nang ang tatapusin ni Philip si Thaddeus pero biglang may isang boses matanda ang pumihil sa kanya. Napatigil si Philip sa narinig. Sinabi ng matanda na tama na at itigil na niya ito. Nandito na siya, ang kanilang matagal nang hinahanap. May isang misteryosong tao na pumasok sa kuta ng Shadowmen na tila nababalot ng liwanag. Nakilala kaagad siya ni Philip. Sinabi ng matanda sa kanya na kinagagalak niya itong makilala ang Devil of War. Siya daw ang taong kanilang hinahanap. Si Pedro. Abangan po natin mga ka-recap ang bakbakan sa gitna ni Pedro at Disciple Philip sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!